makapaniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkukwentuhan po natin, ito nga si Mayor Baste ay medyo napikon na rito sa pinaggagawa po ng isang general ng PNP. Dahil sa tinanggal po yung yung 19 na opisyal ng Davao Police, tapos biglang nagpalit ng 3 beses, nagpalit sa loob ng isang araw ng opisyal yung magiging police director ng Davao. So doon pa lang parang ginagawang kengkoy na yung Davao. Siyempre parang naiinsulto na yung mayor ng Davao na si Mayor Baste. Tapos itong police na to nagbigay pa ng hindi magandang statement tungkol sa Davao na ikinapikon ni Mayor Baste. So alamin natin kung ano yung ikinapikon at ano yung dahilan bakit namumura ito ni Mayor Baste. So panoorin po natin itong balitan to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Mumura at binantaan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Regional Director ng Davao Police. Ang general naman ayaw na lang daw patulan ang alkalde. Magbabalita si Bril Montalvo. May sa paon yung tawhanan, kita mo sa paon yung natuloy. Pag mo palang paon yung natuloy. Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre III. Alam nyo, itong pulis na to, kung di ako nagkakamali, ito yung pulis na nag-handle nung retired police na nanutok ng baril ng isang siklista. Ito yung pulis na nagpa-presscon, na pinayagan na mag-presscon yung retired police na yon at lumabas na parang pinalalabas pa nila yung siklista pa yung may mali. Kaya nga ito, sinibak to sa pwesto niya, so itinapon to ng Davao. Ngayon, sa Davao naman siya ngayon nagkakalat dahil nagkalat nga siya doon sa Quezon City dahil sa maling pag-handle niya ng sitwasyon doon. Ngayon dito sa Davao ngayon nagkakalat ng ng kahinaan niya, ng pagiging clumsy niya sa pag-harap ng mga sitwasyon. So dito hindi umubra sa kanya kumbaga hindi siya pinaobra dito ni Baste Duterte kaya siya namumura. Kasi nga gawin ba naman niyang kengkoy yung Davao City tulad ng tanggalin yung 19 na opisyal, tapos 3 beses magpalit ng isang police director, 3 beses sa loob ng isang araw nagpalit siya yung may utos nun. Tsaka alam nyo ba na bago maglagay dyan ng police director, alam nyo bang nagbibigay ng shortlist na pangalan yung PNP para yung mayor mismo yung mamimili kung sino yung gusto niyang ilagay doon sa pwesto. Ang nangyari dyan, walang ganun nangyari. Kumbaga na-bypass yun. Sila na mismo yung naglagay. So, hindi nila binigyan ng pagkakataon na mamili. Meron sa batas yan, sa local government natin, na ang mayor ay may karapatang pumili at kailangan magbigay ng PNP ng shortlist kung sino-sino yung mga qualified na i-offer nila para maging police director doon. So, hindi nangyari yan. Kaya nga nagagalit dyan si Mayor Baste dahil parang binabastos na siya. Binabastos na yung Davao dahil hindi na sinusunod yung tamang proseso. Sa isang vlog, hindi lang niya minura, binantaan pa niyang sasampalin ang general. Usa na sa mga ambisyon o kinabuhi general nga Nagugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses itong pinalitan hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Kamkrame ang pag-appoint kay Marantan.
kahit nautos ng Camp Crame yun, ng PNP, pero may malinaw na batas kasi dyan na kailangan magbigay ng shortlist ng pangalan ng mga ilalagay na police director dyan. Ang pagkakaalam ko nga, wala sa listahan doon si Marantan, itong inilagay ngayon. Wala sa listahan yan. Kaya nga nagulat na lang itong si Mayor Baste, bakit siya yung in-appoint. Kasi dapat ikonsulta muna siya dyan kasi nga kailangan niyang mamili kasi kailangan magbigay ng shortlist yung PNP para yun yung kumbaga yun yung magiging guide ng mayor. Hindi lang sa Davao, sa buong Pilipinas to. Lahat ng mayor ganun ang ginagawa na binibigyan sila ng shortlist at sila yung mamimili kung sino yung gusto nilang maging police director dyan. Gaya nga sinabi ko kanina, hindi yun nangyari. Sila yung nag-appoint kung sino yung gusto lang ilagay dyan sa Davao kasi nga nagkakaroon nga ng politika na eh. Nagsimula yan nung mag-resign si BP Sara bilang Deputy Secretary tapos hindi umatid ng SONA. So, ito yung naging ganti sa sa mga Duterte, sa mga aksyon na ginawa nila. So, ito yung sinasabing balik daw ng administrasyong Marcos. So, halatang-halata na binabypass na yung proseso dahil malinaw sa batas na kailangan mamili or bigyan ng shortlist yung mayor para makapamili siya kung sino dapat ilagay. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torres sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. About sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Ang pinupunto kasi dito ni Mayor Baste, yung 3-minute rules na response na gustong i-adapt nitong pulis na to, yung dating pulis ng Quezon City na to, na kailangan maka-response kagad yung mga pulis within 3 minutes, which is parang kay Mayor Baste is hindi makatotohanan. Considering na yung Davao ay isa sa hinirang to na safest place sa Asia. So hindi kailangan ng para bigyan mo ng ganung kaikling oras para makapag-response yung PNP, yung mga pulis, medyo sabihin natin na nabastusan dito si Mayor Baste kasi nga hindi na makatotohanan at the same time parang pinalalabas pa nitong general na to, brigadier general na to na magulo yung Davao na kailangan mag-response agad yung mga kapulisan. Ngayon nga lang na hindi naman ina-adapt yung 3 minutes rules na response, maganda yung standing ng Davao. Bakit kailangan i-adapt yung gusto niyang mangyari 3-minute rules na yan? Police para sa security personnel ng Carayon Festival nitong Martes. Parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Sabi naman ni Torre, hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero gate niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kung sa tingin mo na nananakot lang si Mayor Baste, puntahan mo siya sa opisina niya. Tingnan natin kung hindi niya tututuhanin yung sinabi niya. Doon natin malalaman. Kasi sabi niya kasi kung mag-gitara kayo ng harapan, sasampalin ka niya. Try mo lapitan siya, puntahan doon sa opisina. Tingnan natin. Kasi kung hindi ka naman pupunta at andyan ka lang naman sa opisina mo, hindi talaga mangyayari yun. Lalabas talaga na nananakot lang si Mayor Baste. Pero kung gusto mo talagang malaman kung tototohanin niya yan, pumunta ka sa opisina niya, dun sa yung mayor's office, malamang nandoon siya, doon magkakaalaman na kung talagang kayang gawin ni Mayor Baste yun. Ngayon, kung hindi gagawin ni Mayor Baste yun, doon mo siya sabihan ng ganyan na nananakot lang siya. Pero as long as hindi pa kayo nagkikita in person, hindi ka pumunta sa kanya or hindi kayo magkasalubong, hindi mo pwedeng sabihin na nananakot lang si Mayor Baste. Di ba?
i-try mo. Kasi kung talagang matapang ka, sa tingin mo naman nananakot lang si Mayor Baste, try mo lupuntahan siya sa mayor's office, salubungin mo siya, kung talagang gagawin niya yung sinasabi niya, sasampalin ka niya pag nagkaharap kayo. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang kanyang appointment letter. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Para sa 1PH Ang balita ko nga dito, nagkausap na itong dalawa, si Mayor Baste at itong si Marantan. At sabi ni Mayor Baste is bibigyan niya ng, ng chance na i-prove yung kanyang sarili na kaya niyang hawakan yung Davao at kung kaya niyang, kumbaga, i-sustain kung ano yung status ng Davao, yung peace and order diyan, kung masusustain niya. Kasi hanggang ngayon naman, maganda yung standing ng Davao at yun nga, hinirang sila ng sa Asia na safest place dito sa Pilipinas. Hindi na sa Pilipinas, pati sa Asia, nahirang sila na safest place. So, tinatanggap naman ni Mayor Baste kahit na kumbaga hindi siya yung talagang top choice. Kasi nga, na-point lang to dyan sa Davao, hindi si Mayor Baste yung naglagay sa kanya or pumili sa kanya. So, kahit ganun yung naging, kumbaga, ganun naging sitwasyon, tatanggapin pa rin to ni Mayor Baste. So, kailangan niya lang i-prove yung sarili niya. Kailangan hindi siya sumali sa politika. Kumbaga, maging professional siya, trabaho lang ang gawin niya. Tingnan natin kung makukuha niya yung loob ni Mayor Baste. So, pag nakuha niya yung loob ni Mayor Baste, ibig sabihin, hindi siya nagpapasakop sa mga umuudyok dyan. Ngayon, ang balita ko rin dyan, may petition itong mga taga Davao na, kumbaga, ilagay nila bilang persona non grata ito si Police Brigadier General, yung sasampalin ni Mayor Baste. At pinipetition din nila na tanggalin niya, na ilipat sa ibang pwesto. Kumbaga, itapon siya sa ibang lugar, wag na sa Davao. Kasi nga, kumbaga, sablay yung pag-handle niya dun sa Quezon City, yung panunutok ng brand ng isang retired police doon. So, sablay yun. So, ayaw nilang mahaluan ng sablay. So, ginagawa nila ng petition ngayon yan para mapaalis yan dito sa Davao. So, yun yung balitang nakuha natin. So, abangan natin kung masasampal talaga to ni Mayor Baste, itong police na to, pag nagkasalubong sila. So, yan ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.